So, good morning. Ngayon is mag-DDRT ako. So, siguro magre-review na lang ako ng bike ko after owning for a year na. So, ano nga ba yung mga nagustuhan at ayaw ko rito sa motor na to? Katay. So, yun, no? Unang-una, syempre, nagustuhan ko dito yung looks, no? Hindi pa rin siya naluluma kahit may mga bagong motor na lumabas. So parang goods na goods pa rin sila. Alright, so yun, okay na okay yung looks niya, no? So medyo may na-upgrade lang ako sa looks niya. Napalit ako yung mga fairings, nagawa ko na itong KRT, pero binalik ko siya sa gray, which is yung original niya. And ayun, yan, binalik ko siya sa gray, tapos nilagyan ko siya ng mga carbon. So which is parang mas bet ko sexy siya tignan. And second, syempre, kaya ako binili to dahil inline 4, no? Yung tunog niya, ang ganda ng tunog. Hindi masakit sa tenga, hindi siya nakakaumay pagkatagal. Pero na lang kung yung siguro yung muffler mo is yung shorty ng AR. And ayun, ang third siguro nagustuhan ko rito is yung ano niya, the gas consumption niya, no? So pinaka-mataas ko rito 16. So sobrang tipid na, no, para sa inline 4 para sa akin. Kasi yung iba 13 yung ano nila eh, 13 yung average nila eh. Sa Ninja 400 ko before nasa 20 plus eh. So konti lang yung ano. So medyo tipid pa siya para sa akin. Siguro sa isang linggo 500 na yon. Hatid sundo ko pa yung jowa ko nun. Trabaho niya kasi pero though medyo malapit lang naman, pero at least nagagamit siya for a week yung 500 na. Sa Ninja 400 syempre mas tipid yun, kahit dalawang linggo ata yun eh. And yung fourth na nagustuhan ko dito, although pipiling ko sa iba, is di nila magugustuhan yung pagkaging aggressive position niya kasi personal preference ko talaga aggressive. Mas sanay ako doon kahit sa mga bisikleta, road bike lagi gamit ko. So mas sanay akong nakayuko. Although sumasakit siya, sumakit lang yung balakang ko nung nagbagyo kami uwian. So doon sumakit yung balakang ko. Pero pag yung mga gantong rides, hindi sasakit yung balakang ko rito or debut ko, kasi mas sanay ako sa ganito eh. Pala ko pa nga ano lagyan ko ng rear set, so parang mas aggressive yung position. Kasi meron naman nakasabay before na naka rear set siya. Ang ganda ng tindig ng motor niya, saka yung pwesto niya sa ano niya, sa motor niya, ang ganda. Parang mas gusto ko yung gano'n. Kasi ito medyo ano yung ang baba nung paa, so hindi ako masyado makaganyan, ganyan. Yung medyo nakangat yung bantang likod ko, so medyo hindi pa siya aggressive. Ayoko namang babaan yung clip-on nito, pangit ang baduy. And sunod siguro kung nagustuhan dito is yung ano niya, ano ba, yung ano niya siguro, yung power niya, no? As in sumasabay naman siya sa mga ibang motor. Sumasabay siya sa ibang motor, no? Kahit na mid-range siya. Meron kami nakakasabay na Tenere ba yun, na 1K yung, alam mo 1K mahigit yung CC na eh. Yun, nung nagbagyo kami, pwede naman sumunod. Ang max speed ko lang dito is around 249 ata. 249 yung max speed, which is mas mababa kumpara sa ano, no, sa older year model. Pero okay lang naman kasi di mo naman lagi sinasagad sa 240 yung ano lang, kaya no, ako makakarera ka, no, 2
249 lagi yung speed mo, 250. Parang goods pa rin naman yun. Ang ayaw ko lang rito siguro yung lapad niya, kasi sporty siya, di ba? So ang hirap sumingit, so lalo pag traffic, naiiwan ako kasi ang lapad nung salamin niya, nung body niya. So hirap na hirap siya sa traffic. Siguro skill issue, pero yun lang naman yung ayoko dito, kasi sikip nga siya. Ayoko naman palitan ng mas maikli kasi baka wala naman akong makita na sa likod ko, diba? Wala na akong maisip na ayaw ko rito. Parang lahat gusto ko rito sa motor na to, diba? Hindi naman siya nakakasawa gamitin. Hindi siya nakakasawa gamitin eh. Goods na goods. Meron pa pala ako isang ayoko rito sa motor na to. Since inline 4 siya, napakainit niya, boy. Hindi ko pwedeng mag short or mag sapatos na mababa under doon sa ankle mo, o kaya doon sa may doon tumatama kasi yung init doon sa may bandang ankle. Napakainit guys, kahit umaanda napakainit, pasong-paso. Kaya nag-boots ako para hindi napapaso yung yung bandang doon. Napakainit kasi 105 nasa traffic, pero malamig pa nga yun eh. Since paano kasi kakalinis na ng throttle body, sa kakapa PMS ko lang, medyo malamig pa yan. Maabot yan pag itong traffic 115 1110 ganun, nag-overheat din yan pag sa traffic. So yun yung isa sa mga ayoko sa 6R, kasi mainit siya. Parang wala na akong maisip na ayaw ko rito. So sa loob ng 1 year na yun, parang goods lahat eh. Wala pa naman ako nagiging problema. Nagustuhan ko lang din dito pala yung auto blip niya, no? Ay, auto blip yung quick shifter niya. So yung quick shifter lang siya, hindi mo na kailangan mag clutch para ma-change ng gear. Lang, up lang ng up. Wala nga lang siya auto blip, no? So pero okay lang naman. May technique naman doon para kahit hindi ka na mag-clutch, magda-downshift ka pa, makapag-downshift ka pa rin. So yung iba baka hindi pa alam yung auto shift. Papakita ko paano yung auto shift. So yung RPM niya dapat around 6k pataas bago ka mag quick shift para smooth lang yung transition. Pakita natin dito. Pakita ko lang rate sa medyo maluwag para mabilis tayo. Ayan, quick shift. Ayan, diba? Smooth lang. Hindi ako pumiga ng clutch ko, pero nakapag-change gear ako. So ganun din naman sa downshift, pwede pa yan. Kaya pakita ko sa inyo kung paano sa downshift. Although I'm not sure kung safe siya sa sa motor, sa clutch. Ayan o, kita nyo, hindi ako pumiga pero bumaba yung gear ko. Isa pa. Ayan o, kita nyo, nag-2. Hindi ako pumiga ng clutch ko pero nakapag-downshift. So not sure kung safe yun. Kung ginagawa ko lang naman, biniblip ko yung throttle para sumabay lang RPM niya. So yun, so far so good.
after year owning naman, walang sakit sa ulo, goods na goods, pogi pa rin and everything. And ano pa ba, ngayon siguro yun lang yung ma-review ko siguro today for this year, no? Siguro next few months or 6 mga additional upgrades or reviews, or siguro sana wala naman sakit sa ulo, super goods. Okay, so yun lang, bye bye.